Nag-ikot kanina sa Albay ang ilang miyembro ng gabinete para mag-inspeksyon at mamigay ng tulong sa libo-libong nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At kanina umaga nakitaan ng bulkan ang mahigit 300 metrong lava flow. Mula sa Legazpi City, nakatutok live si Bam Aleg. Bam? Pia, ang sukat nitong lava flow na ito ay 350 meters at nabantayan nga ito mula kaninang madaling araw hanggang umaga. Pero mabagal pa rin daw yung paggalaw ng magma. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin itinataas ng PHIVOLCS ang Alert Level 4. PHIVOLCS na mismo nagsabi, hindi tanong kung sasabog ba talaga ang Bulkang Mayon, kundi kung kailan ito mangyayari. Ilang linggo nang naobserbahan na namamaga ang lupa sa paanan ng bulkan. Indikasyon na patuloy na gumagalaw ang magma paakyat sa bunganga nito. At kanina nga sa aerial survey, namataan na sa silangang bahagi ng bulkan, may lava flow na. Pero ayon sa PHIVOLCS, kailangan pa nila makapagtala ng malakas at madalas na mga volcanic quake bago i-anunsyo ang Alert Level 4 na nangangahulog ang ilang araw na lang bago ito tuluyang sumabog. Kanina 3 volcanic quake ang naitala at isang rockfall event. Islagis lava flow na mga 350 meters east nung Mayon. Yun yung nakita natin simula kaninang 5 o'clock. Sir, sapat na ba yun para iangat sa Alert Level 4? Unang hakbang pa lang yun. Kasi kailangan natin makita yung pag-angat ng seismic. Kasi kikilos pa rin yan Sa ngayon, kailangan pa rin matugunan ang mga pangangailangan ng mahigit 12,000 evacuees. Kaninang umaga, bumisita ang mga kalihim ng DILG, DSWD, DND, DOH at DENR para sa joint project ng pamahalaan na Zero Casualty Food Caravan. Bitbit ang 31 truck na may lamang 22,000 food packs. Binisita nila ang bayan ng Ginobatan na may 15 evacuation centers. Nagsagawa rin sila ng aerial inspection sa iba't iba pang apektadong bayan sa lalawigan. Sa susunod na 3 buwan, bubunuin pa ng pamahalaan ng 540,000 food packs, medical supplies at iba pang relief needs para sa evacuees. Sinisiguro natin na mailayo natin sila sa kapahamakan. Ganun pa man ay patuloy yung pagpapakain sa kanila, pagbibigay ng health services. Pia, napag-usapan din yung pag-iisang tabi muna nung panukala na permanent relocation dahil ang gugugulin daw dito ay 3.6 billion pesos. Halaga na wala pa raw sa ngayon. Ang isang pinag-aaralang alternatibo ay temporary relocation. Ang magkakahalaga lang daw ito ng 600 million pesos. Balik sa Pia. Maraming salamat, Bam Alegre.